Wala. Good afternoon po. Ayan, sana dire-diretso tayo. September 17, 2024. Tayo po ay naka-live ngayon. Pa ako. Kasi nawawala-wala. So, ayun po. Pag alam nyo na yan ha. Kasi malakas na naman ang may bagyo. Parang isang linggo na naman po walang pasok. Kaya, at hindi ko alam, minsan mahina yung internet po. Kaya, ayan, pagpasensyahan nyo na po. At tayo late na talaga ngayon. Hindi ko alam kung ano share ko po. Pero nauwi rin ako sa kung ano yung binubulong ng puso ko. Ayan, so glory to God, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa mga oras na to, Ama, sapagkat muli, isang malaking biyaya, O Diyos, ang kami makapagbulay na yung mga salita. Salamat po sa iyong kahabagan, sa mga biyaya. Sa patuloy, O Diyos, na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming nangyayari sa ngayon. Tunay na magulo ang mundo. Ang mga tao ay maraming balisa, maraming paghihirap, maraming kalungkutan, marami, O Diyos, ang mga naghihinagpis. Marami mga nawalan ng mahal sa buhay, Panginoon. At marami at laganap ang kahirapan, kaguluhan sa buong mundo. Hallelujah. Salamat po sapagkat meron kaming pananampalataya, Panginoon, na aming maingatan. Dakilang Diyos, na patuloy kaming umasa sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. Salamat po sa mga oras na to. Muli mangusap ka sa bawat isa. O Diyos, langisan mo ang mga labi ng iyong abang lingkod, O Diyos, upang ang iyong salita ay dumating na may makalangit na kapangyarihan sa bawat taong makikinig. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, luluwalhatiin, O Diyos. Pagpatawad mo sana ang lahat ng aming mga kabagalan sa paglilingkod. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga kahinaan, sa mga bagay na laging hindi namin nagagawa ang aming pinakamabuti. Patawarin mo kami sa pusong masama, pusong mapag-imbot, na kung minsan nagiging mayabang pa, dakilang Diyos. Hallelujah. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Muli sa mga oras na to, O Diyos, patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo ang maiksing pagbubulay na yung mga salita. Dakilang Diyos, ikaw ang patuloy na mahabag sa bawat isa sa amin. Salamat po, inaangkin namin ang lahat, O Diyos, ng pag-unawa naway maibigay mo sa bawat isa sa amin, at inaangkin namin ang tagumpay sa short meditation of your word, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. So, yan, bati mo na tayo na happy birthday po. Happy birthday kay Sister Sharja Pate. Happy birthday to Sister Lynette Tumandao. Happy birthday to... Huwag na yan. Yan ako, mali. Ako nagawa niyan. Happy birthday to Brother Joseph Sepe Alarte. Happy birthday to Pastor Lito Corios. Isabelito Corios po. Happy birthday to Brother Rafael Fernandez. Happy birthday to Brother Ian Azul Belen. Happy birthday to Sister Eileen Balili Daculio. Happy birthday to Pastor Lito Corios. Ayan, so happy birthday to all the birthday celebrants, to your special day today. May God continue to bless you, to guide you. May God continue to give you the strength, the protection that you need, especially these days. May God give the abundance of His blessings to you and to your family po. So, God bless all of you and happy birthday po again. And again, thank you to all the people sharing my reels, everything po, supporting me, following me. Salamat po. And to my new followers, hindi ako nakakapag kalahati ng araw po ang aking pagso-social media. So, pasensya na kayo. But deep in my heart, I wanted to say thank you so much. And God bless all of you po. Ayan. And
Yesterday, we discussed about embrace the truth. So, embrace the truth. And what are the truths? The truths are, yan, syempre, Jesus, the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, ang Panginoong Jesus lang po talaga. And we are all brothers and sisters in Jesus Christ. Regardless of our religion po. Yan. That's why we always discuss or shared that religion will not save us. Instead, faith will save us. So, we have so many religions, but we should have only one religion, no? 'Di ba? Parang ano, and that is Jesus Christ. Yan po. So, yung iba, because there are so many beliefs. But the truth of the Bible, whether you like it or not, the truth of the Bible is Jesus Christ is our Lord and Savior. Whether you are Muslim, whether you are Christian, whether you are Hindu, because we have different beliefs, but the truth of the Bible is Jesus is our Lord and Savior. No other person. Yan po. So, yun nga. And John 3:3, yun nga ano ba tawag doon? John 3:3, hindi ko na John 3:3, no one will enter the kingdom of heaven except he is born again po. So, unless a man be born again, diba? Kailangan ma-born again po. That is the born again, to be born with Jesus Christ. So, glory to God po. And, ngayon, ang aking i-discuss po, yan, my topic today is, kasi nga ay windang ako, hindi ko alam talaga i-discuss, pero ito po yung talagang nag-come up ako na ito na lang talaga. Time is short. So, ang panahon ay maiksi po, maiksi na. So, time is short. In 1 Corinthians 7:29-31, New International Version, what I mean, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not. Those who mourn as if they did not. Those who are happy as if they were not. Those who buy something as if it were not theirs to keep. Those who use the things of the world as if not engrossed in them. For this world in its present form is passing away. At I have the Tagalog translation po. Unang Korinto 7:29-31, Magandang Balita, Biblia. Mga kapatid, ito ang ibig ko sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga bumibili na parang walang ari-arian. At ang mga gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan na parang bang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y hindi na magtatagal. Glory to God. So, in these verses, Apostle Paul is the one speaking po. Ayan, that really time is short. Very short. Sobrang iksi na nga na di ka pa natutulog, kumaga na. Yan po, kasi nga ay pinabilis na po ang araw, di ba po? So, time is really short, so we have to hurry. Malapit ng dumilim. In Matthew 24:2, New International Version, do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. And in Tagalog translation I took, ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, nakikita ba nyo ang lahat ng mga ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang maiiwanang isang bato dito na nakapatong sa kapwa bato na hindi babagsak. Glory to God. Matthew 24:14, New International Version.
And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony of all nations, and then the end will come. And in Matthew 24:22, if those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Glory to God. And yesterday, yan po, time is short, so we have to hurry, we have to receive salvation, because God, 1 Timothy 2:4 again, God wants to know, everybody to know, to receive salvation and to know the truth po. And remember yesterday, I shared this verse in Matthew 5:19. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Meaning we should obey all the commandments, and we still have the time, make the most of every moment, every second, every day of our life. No po, walang dagdag bawas po. Sa utos ng Panginoon, lahat ng utos ay dapat gawin, and sabi nga, di ba, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Glory to God. And as our title says, time is short. So, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Yan, ako kinakabahan sa inyo. Yan, so, hindi natin, because no ba, diba, no one promised tomorrow. Tomorrow is not a promise. Wala talaga may pangako ng bukas. Kaya, if we will not humble ourselves to receive salvation right now, diba? Receive salvation, receive Jesus Christ, accept with Jesus Christ as our Lord and Savior po, and repent, confess our sins, receive baptism, live holy, hear the word of God from the sent ones of God. Yan, may pag-asa pa tayo makasama sa rapture. Diba? So, our hope, our blessed hope is the rapture. Yan, because yun na lang yung way. Sabi nga na mahal na Pastor Waldy, wala, yun ang way ng Panginoon, agawin na lang eh. Na yung mga elect. Yan po, diba sabi dyan, if those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. So, pinapaiksi na talaga. At tayo po ay, pag tayo ay, yan, yung internet ko, pasensya na, talaga, ano ba tawag sa internet? Hindi stable. Yan ang kaya nga, habang naipapangaral po ang salita ng Diyos, kami nangangaral by the grace of God, we preach the gospel, the true and the full gospel of Jesus Christ. So, while there is time, while there is, diba, God loves us so much, while God is giving us the time, accept na po natin. Huwag na tayo makipaglaban po sa Panginoon. Huwag na tayo maging rebelde. Yan. Na tanggapin na po natin ang Panginoon. Kesa sa maiwan ka, di ba, hindi mo alam, araw-araw nangangamba ka, hindi mo alam kung makakasama ka. Tanggapin mo na yung Panginoon para sure makasama ka. Di ba po? So, yun yung paalala po ng Panginoon sa atin. Yan, ang nangungusap si Apostle Paul, si Apostol Pablo po, na maiksi na talaga yung oras. Yan po, kasi po sa mga patuloy na, yung po sa atin na, nakikinig yan. Tanggapin na po natin ang Panginoon. www.pmcc4w.org. Ano po tayo na pinakamalapit na church po. Yan. At tumanggap na po tayo ng kaligtasan. Hindi mo alam talaga. 'Di ba? So, kumbaga bigla magagabi, wala na magagawa po. Wala nang araw eh. Hindi na wala na kayong maririnig na pangangaral yan po. So, imagine, 'di ba, yung mga ngayon, yung nangyari, nahuli yung pugante, at
ano pa nga, nagpipilit pa ng not guilty. Talagang grabe na talaga eh. So, talagang gusto sumama kay Satanas, di ba? Imagine yung ilang milyon, I think 2 million or I don't know, less than 10 million followers he had. San sila ngayon? Sila'y balisa. 'Di ba? Eto na nga, kawakasan na. Kawakasan na, hindi nila alam sa sila pupunta. Kabaganawa sila ng Panginoon. Kagaya din po nating bawat isa sa atin na kabagan tayo ng Panginoon. Mabuksan yung utak natin, yung puso natin, isip natin. Yan nga, kaya nga, yung ano ko nga sabi ko, 'di ba? I will share the full gospel of Jesus Christ as simple in my own simple version na diretsahan na wala nang paligoy-ligoy pa. Yan na tayo po ay magkakapatid kay Kristo. Walang Islam, walang Buddhist, walang saan tayo maliligtas? By faith. We will be saved by our faith. Yan, sa ating pananampalataya na makilala mo ang Diyos. Ang Diyos na si Kristo na ating tagapagligtas po. Yan. Purihin ng Panginoon. So, kaya wag na sana yung iba. Diba? Kung yung iba nga, tinanggap na nila yung kamatayan. Alam nga nila na talaga mape-persecute sila pagka sila ay, kumbaga nakaalam ng katotohanan at sila ay magpapakonvert na. Tayo pa kaya na sa mga, yung nga, sa atin po, I mentioned yesterday, I shared yesterday, that some of the countries, 10 countries, actually, I didn't mention the countries, that Bible is not allowed. But we are blessed here in the Philippines, in some countries, yan po, ano ba yung independent, or may free country, wala ba tawag doon? May kalayaan, liberty. Ayan po, tayo ba di ba nakakahawak tayo ng Bible? Pero ito sa iba, I remember, ito I want to share. I remember when I went to Kuwait. And that time when I went to Kuwait, I was in the, kasi 2000. 2000. Yan, I was in the Roman Catholic, and at that time, I really don't know. I know that Bible is not allowed, but that time, I think I brought one Bible, small Bible with me. I kept it, yan, and by the grace of God, hindi naman po ako nahuli. Yan, so, and I'm reading in Kuwait talaga. Yan, but I know that it's not allowed in that country. But yung nga, by the grace of God, even at that time, even in that place, I still believe, or parang my faith. My faith is telling me to read the Bible, yan, always seek the face of God. Kaya nga tayo kinabagan ng Panginoon po na tayo ay, yung nga sa biyaya, pinili po na makapag-share po ng salita ng Diyos. Dahil nga, kahit saan ako magpunta talagang dala-dala ko yung Biblia. Yan, kahit po ako ay yung nga nakulong, dala-dala ko ang Bible. Yun na lang dala ko, tsaka ilang damit. Na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos sa loob po. Yan, by the grace of God, I told you that I had the chance to preach the gospel inside in like 35 countries, 35 nationalities, and by the grace of God, we share the gospel. In English language po. Siyempre kailangan English dahil mostly nga hindi naman nagtatagalog po. Yan, so time is short. Kaya wag na tayong makipaglaban, wag na tayong maging rebelde po. Na sana nga po ay tanggapin natin Panginoon, di ba? Kasi araw-araw hindi ka makatulog kasi naku po, Panginoon, di mo alam. May alam ba? Alam mo, ito, share ko lang po. Pero condolence na talaga sa aking kaklase. Imagine, di ko na ulit-ulit yung edad ko. Yan po. Pero, ang dami nang nawawala po sa aming batch yan. And, of course, it's so saddened na, kasi nga, alam natin, we know our birth dates. But we do not know when we will going to die.
Hindi ko sasabing heaven or ano kasi kung hindi ka tumanggap 'di ba? Sabi nga buhay, sabi ko kahapon, 'di ba? We should receive salvation when we are alive, alive, alive. 'Di ba? So, kailangan buhay. Namatay. 'Di ba? Ang nakikita ko pa naman, nag-heart pa naman yun sa aking mga videos. Yun nga I appreciated if you are doing the heart, the like, the comments. But more, I will appreciate if you will receive salvation. Namatay, inatake. And yung nga po it's so sudden, di ba? Nobody knows. But if you receive salvation, you hear the gospel, the preaching of the gospel right now, tumanggap ka. May nangyari sa'yo bukas. Ligtas ka. Ligtas ka. Ayaw mo nun? Diba? O masama pa ba yun? Hindi ka na naghihirap. Diba po? So, nakakalungkot talaga. I really don't know kung anong edad na siya. I-rebel ko lang, yung edad ko. Diba? Pero yung kabatchmate ko, and at that time, remember, I told you maybe 3 days ago, 2 days ago, basta few days ago, that group chat, nabuo lang. Hindi ko alam nabuo, okay po. Nabuo lang, eto lang linggong to, na magkakaroon kami ng Christmas party. Pero sabi ko nga, hindi ko alam kung maka-attend ako sa itsura ko ngayon, maka-attend ng Christmas party. Talagang, ayun lang, si Doc Willie, nalaman niya, meron siya cancer, pati ako na-stress sa kanya Lord, ano ba yung sumasakit sa akin? Ano ba yan? Ganyan. Diba? Bigla-bigla. Lalo na ako, marami akong opera, ganyan po. Nakaka-stress, maraming nakaka-stress. Diba? Maraming nagtatanong doon sa mga doktor, kasi sabi ni Dr. Willie, pwede nyo akong pag-aaralan, yan, binibigay ko sa inyo na i-share nyo, pag-aralan nyo ko, mag-share kayo, mga doktor. Yan. Marami nagtatanong, paano nga ba saan nakukuha yung sarcoma, ganyan. Kaya ako, sumasakit ang likod ko, lagi-lagi. Hallelujah. So, pero tayo po ay yung ang pagkasa natin sa Panginoon, diba? So, yun nga ay nagkaroon kami ng group chat. Just recently, we have the group chat established, yan, from one of my classmates. And they are planning to have a Christmas party this coming December. We don't know if there is December 2024. Yan po, only God knows. And suddenly, batian ng birthday. Somebody greeted the birthday celebrant because somebody, have birthdays. And after parang 2 days, somebody greeted condolence. Diba, nakakalungkot. Nag-birthday, tapos bigla may mag-condolence. Siguro, that person is planning to attend on that birthday Christmas party, pero hindi niya alam, mawawala na pala siya. 'Di ba? So only God knows where he will go, kasi we have the judgment will come, 'di ba? After death, then the judgment. Nga po. We shared already that sin came in, death came in because of our sin. So lahat tayo po makasalanan, wag kang magmapuri. Wala magmamapuri. Kaya better yet, we receive salvation now. Yan, wag ka nang magpatumpik-tumpik. Alam mo, a while ago, I was in high blood pressure. And I admit na hindi pa talaga ako galing po yan. Sabi ko nga, minsan may Permex, minsan wala. And sa dami ng stress talaga, mahirap gusto ko lang maging masaya, ganyan, mag-share ng Word of God po. That is my happiness, to share the Word of God. And that is the happiness of the Fourth Watch Nation, to share the Word of God. So, people will receive salvation, grabe. Diyan ang happiness, the joy that cannot be found in the world on earth. The joy that cannot be found in beautiful things or in your bags, in your riches. The joy in Christ. Yan po na to do the work of God. Na magdalag ka to preach the word of God, to share the gospel, to bring people into salvation, to Christ. Yan. Na high blood ako kasi nagpagawa ko ng telepono. Yan. Bibigay ko kasi sa anak ko yung isang telepono.
So ngayon, Saturday yon. Saturday, kinuha namin. Bali, naka-isang linggo kasi nga nagbaha, state of calamity po tong lugar namin. So, kinuha namin na Sabado. Sunday, anniversary ng church. So, pagod na pagod talaga ako. Lalo na pag nagpupunta ng mall dahil kahit ako nakasakay sa wheelchair, ang pagod, yan po. So, nung kagabi, chinek ko, sabi ko, parang hindi akin tong telepono na to parang napalitan. Kasi po yung sa mga telepono sa Dubai ko binili. Talagang doon ay, syempre sa Dubai nakakatakot pag nanloko ka, putol ulo, putol kamay. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung putol dila. Tawag dito. So, yan po. Pag sabi ko, parang hindi na to telepono ko Kasi Korean nakalagay. Yung yung basta white Korean salita. So sabi ko, Vietnam to So, chinek ko pa talaga, tsaka nasa akin yung box. So sabi ko, high blood na naman ako nalumo ako. Yan, kasi inaasahan ko. Tapos nagbayad ka pa ng 2,000 kasi, ma'am, papalitan na motherboard. Ma'am, tawag dito, basta ganyan. So, bayad pa ako ng 2,000. Sabi ko, ano ba naman yun? Nagbayad pa ako 2,000. Tapos, naloko pa ako. Ganyan, pero sabi ko, Lord, hindi ko rin, ayoko kasi pong magbinta nga. Kasi baka nga mali. Yun ang nakakatakot po, di ba? Binta ka, tas mali. So, pag sabi ko, sige, kalma, bukas na umaga. Pag kinabukasan, mga 9 na, yan, kalma lang ako. Lord, sasabihin ko? Na hindi, syempre baka palpak nga mag-alsa, maalsa, gera, na talaga, Gabriela Silang. So, pagtawag ko, ayan na, pag high blood po kasi, automatic yan, na talaga tataas ang BP mo. So, I mean, yung hindi ko na alam dahil din ako nag-check. Basta sabi ko, bakit kanto, pinalitan yung telepono ko, ganyan. Ma'am, po yan, pinalitan nyo, sabi ko ganyan, basta ganyan ako. Tapos, sabi niya, ma'am, tatawagan ko kayo kasi wala pa ako sa store. Tapos, mga 30 minutes, sabi ko, di pa ako tinatawagan Although, accepted ko na. Sabi ko po, pag hindi nila, sabihin nila na, yan po talaga yan, accepted ko na po. Wala akong, bayaan ko na. Kaya sabi ko sa kanila, bahala na po ang Diyos sa inyo. Yan, kung ako man ay nagsisinungaling or mali, ako po'y mali, patawarin ako ng Diyos. Tapos, nung at kung kayo naman, bahala na po ang Diyos sa inyo. Sabi kong ganon. Nung tumawag, 30 minutes. Sabi mo, tatawagan mo ako, di mo ako tinawagan. Ma'am, sorry po, ganyan. Ma'am, na nga po yung problema nyo? Sinabi ko uli. Eto, ganyan yung ko. Sabi ko, nagbayad pa ako. Sabi ko, papalitan sa motherboard. Tapos, sige, payag naman ako. Tapos, eto na nga. Ma'am, hindi po kasi ako yan yung technician po. Pero, hindi po namin, kasi sa SM po yun. Hindi po naman namin papahiya po ang namin store dahil lang po dyan. Wala po kaming ganyan telepono. Pamalay ko sa inyo. Sabi kong ganon, kung anong ginawa nyo, basta hindi na to sa akin So, kasi nag-reformat po, nag-reprogram. So, ngayon, doon ako mali. Hindi ko yung reprogram. Na pagdating ng, ma'am, ipapasa ko kayo sa technician. Pinasa niya. Tapos, sir, ganyan. Sabi ko, ako po ay takot sa Diyos. Sabi kong ganon. Na, aminin ko na sa inyo, ako po ay nagbibintang. Yun po. Pero patawarin ako ng Panginoon kung ako'y mali. At kayo ang tama, pinagbintang ako kayo, ganyan. Pero, yun po yung nasa puso ko. Kasi galit po ako ma'am kasi po, di ba, nagreprogram po. So ngayon, ano po ba nakita nyo dyan? Iba na po. Iba na yung salita. Ganun na. Ma'am, kasi nga po, nagreprogram. Marami po pong ganyan. So, meron pa yung 1 month pala para i-check yan. May warranty po yan na 1 month. Ngayon sabi ko, wala pa talaga ako na-check dahil sabi ko po, napakabagal kong kumilos. Ayun. Kasi ang tagal nila na, bago nila nalaman ng problema. Actually, mali pa rin nga Ginawa nila ngayon, battery talaga, hindi pa sa baterya po.
basta hindi nila na ano talaga yung problema. Yung problema, until na problema pa rin. So ngayon, ano nga, sabi niya, ma'am, hindi po, o sige, ang suma total po na inaccept ko. Sabi ko pa ulit-ulit ako humingi ng sorry. Sir, last, patawarin niyo ako kung ako ay nagbintang. Ako po ay high blood, sabi kong ganon. At end time na eh. Sabi ko, end time na po. Wala na akong, minsan din mo alam kung sino ng paniniwalaan mo. Sabi kong ganon. Lalo pa na, sa panahon nga ngayon, sabi ko sa kanila, yan. So, hindi ko alam kung kayo nagsasabi ng totoo or hindi. Bahala na po ang Diyos sa inyo. Ako naman po, kung hindi nyo rin na maalam kung ako ay nagsasabi ng to, bahala na rin po ang Diyos sa akin, 'di ba? So, yun po ay sa aking pero sinabi nyo, accepted po, yan. At sabi ko, sana nga. Pero kanina pa lang po, ay sira na naman yung telepono. Yan. Pero siguro pag may time ako, ibabalik ko sa kanila. Pero siguro, patingnan ko na lang, hindi ko napapakalikod. Baka pagbayaran na naman ako, 2,000. 2,000 yung paggawa na yon, di ba? Yan. Pero ang sa akin, lesson learned din, na kasi dapat po yun, hindi ko iiwanan. Kaso mo napilitan ako iwanan, dahil yung anak ko nagmamadali, may practice kasi that time na nagpunta kami sa sa SM. So, tawag dito, lesson learned din sa akin, di ba? Para yung less gasto nga po. Kaya sabi ko, syempre, ito ay rin ng Panginoon, ano ba tawag dito? Yung, ano ng Panginoon na, yung talaga ka, hunos tili ka. Yan, kasi inamin ko talaga sa kanila, nagbibintok po ako. Nagbintak po ako, talaga totoo po yon. Hindi po ako yan, kasi po ako po ay nagsishare ng Word of God, sabi ko sa kanila. Pero hindi po ito, ako ay nagmamalaki dahil ako po ay nagsishare. Ako po ay marumi rin, ako po ay makasalanan, lahat po tayo makasalanan. Pero, yan nga po, nagalit po ako kasi nga, original po yung vote ko eh. Yan, so, yung pupurihin po ang Panginoon na, kumbaga tayo yung minsan padalos-dalos. Ako, kaya sabi ko, pag-share po ng Word of God, I'll make sure na, Lord, walang mali dyan, or kasi, mahirap magkamali. Kahit kayo, huling tululong ako, i-share ko, pero napunta pa rin talaga ako sa time is short. Nagbubuklat ako ng mga ng notebook ko. Marami po kami notebook sa church by the grace of God. Yan nga, kompleto tayo sa aral, sa turo. Pero, hindi ako makapag na kung alin, siyempre maiksi lang i-share natin, di ba? Lalo nga nagmamadali na ako, yan po. Halos wala akong mga nagawa ngayon dahil nagbuting-ting ako ng cellphone. Yan, at ang kawakasan nga sira pa rin sa cellphone, yung 2K ko. Pero try kong sa kanila kung meron pa. Pero hindi na ako hindi na ako tawag doon, umaasa. Yung hoping pa ba. Yan, so, and another thing po, dati ko pa napapanood, dagdag ko lang na marami akong napapanood, bata pa lang po ako. Hindi, bata, nasa 20s, yan. Nakikita ko napapanood ko na po sa, I don't know kung YouTube pero siguro YouTube, kailan ba yan nauso YouTube po? Yung mga artista na nasa impyerno. Yan. So, from my point of view at sa tulong din po ng Panginoon, yan, ang tagal ko yan. At ang tagal ko napapanood yan na maraming artista, kilalang tao ang nasa impyerno. Ito po ay totoo. Okay po. So, yung mga nakikita natin sa mga bata, yung mga bata na parang nagpunta sa hell or sa langit at saka sa hell para namatay tas nagising. Yan. Meron pa yung equestrian yata na yun yung una ko napanood talaga kung ako nagkakamali. Na parang namatay siya ng ilang oras at nakita niyo yung langit at saka yung impyerno. Yun po ay totoo. Lalo sa mga bata, ang mga bata ay hindi makakapagsinungaling. 'Di ba? Ang bata ay na natatawa ko, sabi nung Pugate,
hindi ka pag ginalaw kahit galiwin ka kasi espiritu gumalaw sa'yo, pure ka pa rin. Hallelujah. At tawag dito, so yung mga bata kasi inosente. Kaya po yung napapanood natin na namatay ng ilang oras, nakita ang langit at impyerno, at may nakitang mga artista, kilalang tao, totoo po yun. Sila po hindi magsisinungaling. So yan po ay paalala ng Panginoon sa atin para tayo ay magmadali. Yan. 'Di ba yung Lucas nga, the rich man and Lazarus, na yung kaya meron parable po para malaman natin na malaki po ang agwat ng langit sa impyerno. Yan, hindi ka basta makakatawid sa langit, ganun din sa impyerno. Kaya kung tayo po ay natatakot pa sa impyerno o sa Diyos, 'di ba? Sa Diyos matakot tayo, number 1, tayo po tumanggap na ng kaligtasan. 'Di ba? So, ako kahit sa mga mahal ko sa buhay, talagang pa sa Diyos mo na lang talaga, hindi ko hawak ang puso nila. Sabi ko talaga, 'di ba? I will do my best and God will do the rest. Yan. Kaya sa ating tayo po yung mga Portwise Nation, marami tayong mga mahal sa buhay, hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Ganun ang ating pinapag-pray na gawa lang na gawa, bahala na ang Diyos, 'di ba? Na kanina kakabasa ko lang si Mateo yata sa unang Korinto yata, na kumbaga ang Diyos na yung bahala talaga. Ang Diyos na bahala na meron kang basta lang, mag-pray, 'di ba? So ako ay yun lang din ginagawa ko Hindi naman natin hawak ang puso't isip nila. Kung sila ay magkakaroon ng takot talaga na nakakatakot sa impyerno, baka sakali, 'di ba? Yun po. So purihin po ang Panginoon. Hanggang diyan na lang, napadaldal na naman tayo. Yan po. At yun nga, paano natin na tayo magkakapatid kay Kristo. No po? So sana nga one day magising ang ating mga kapatid na ibang pananampalataya. Yan. Na sila'y magbalik loob. 'Di ba? Sila ay na tumanggap na ng katotohanan, 'di ba po? So alam ko marami akong kaibigan na nasa ibang pananampalataya, yan po Islam. Pero sana nga ay kasi alam ko nakikinig sila. Kaya minsan ko to po talaga ni English. Dahil meron akong syempre friendly po ako dahil kasi may mga kaibigan po talaga ako na kaibigan ko talaga close sa akin na ibang lahi, nasa Islam po. Yan. At malay mo, 'di ba? Hindi ko alam, basta ako ay nangangaral, yun lang po yung ko. At kung sila ay kahabagan ng Diyos, 'di ba, na magising sa katotohanan, maghanap sila sa YouTube, sa Bible, mag-ano sila, 'di ba? Kaya lang talaga yung mga consequence na yung nga persecuted ka, papatayin ka, okay lang yung basta na kay Kristo. 'Di ba po? Basta kasama tayo sa muli pagbabalik po ng Panginoon, makasama sa rapture, 'di ba? To God be all the glory po. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, minsan ba, salamat po muli. Lord, sa maiksing pagbubulay na yung mga salita, salamat sa iyong kahabagan, sa lakas na binigay mo sa iyong abang lingkod, Panginoon. Tunay na hindi madali ang malaking pagkakatiwala nito, dakilang Diyos. Ngunit salamat sapagkat ikaw na salamat po, patuloy kang tumawag o Diyos ng babae at lalaki, Panginoon, na dadali mo sa kaligtasan, dakilang Diyos, na sila'y magpupuri, luluwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Ama, na sila'y magising sa katotohanan. Hallelujah. Ano pa't pinili mo ang iyong abang lingkod kung wala akong nadadala sa kaligtasan? Hallelujah. Salamat po. Tuloy mo ko kabagan ng Diyos na hindi maging uli sa maraming tao ang makatanggap ng kaligtasan. O Diyos, hallelujah, sapagat sila'y kabag-kabag. Napuri ka namin, Ama. Patuloy mong o Diyos, kabagan ang buong mundo na ngayon ay nasa chaos, O Diyos, na ngayon ay nasa gitna ng kauluhan. Panginoon, hindi namin alam mga mangyayari bukas.